Hello everyone! Magandang araw! For today's video, samahan niyo po muna ako magluto at magpiprepare tayo ng aming almusal. Uunahin po muna natin ito yung ating ulam. Naglaga na nga po ako ng karne dahil matagal-tagal din yon. At sinimulan ko na pong balatan ito yung ating gabi na ilalagay dun sa ating sinigang. Hindi po talaga mawawala ang may sabaw na ulam para po sa aming little boy, sa aming bulinggit. Kami po kasi dito sa bahay, kahit na dalawa lang kami ni nanay, ipangatlo nga pong itong si Yayam, hindi po pwedeng hindi kami magluluto. Magluluto at magluluto pa rin po talaga kami para sa aming bulinggit dito. Sa morning pa lang po kasi, pinakakain na namin yan siya ng kanin na may sabaw. So, kailangan po maaga pa, magluluto na po ako. Ito pong si nanay kasi, pagka siya ang aantayin ko pa magluto sa morning, hindi ko alam guys kung matatapos niya. Kasi once na lumabas na ako ng kwarto, ikasunod na yan, maya-maya si Yayam. Buti na nga lang guys, ito, paglabas ko kanina, dumiretso ako dito sa kusina. Nasaktuhan ni Yayam, paglabas ko guys, si nanay nandun sa sala na naglalampaso. So, si nanay naman ang taya dun kay Yayam sa pagpapatulog. Pero pagka ganun, binalik nga po ni nanay si Yayam sa kwarto, itamang kamot-kamot lang at naglalambing nga ang bata. Pagka ganyan bagong gising, ayun, hindi na rin po yun matutulog ulit kasi alam niya na umaga na rin po siguro kasi nga po dala ng maaga pa rin kami natutulog. So, kailangan pagka ganun guys, expect mo na yun na maaga rin po siyang gumigising. Talagang ganun at ganun, talagang nakuha niya yung routine ng nanay niya, alam na alam niya na. At yan, inislice ko na nga po pala ito yung sibuyas at ilalagay ko na lang doon sa aming pinalambot na karne. Kukunti lang po yung karne na aming na ilagay dyan guys kasi nga po diba tatatlo lang kami dito. So wala naman pong ibang kakain. Yung sakto lang na pagkain or ulam namin ng buong maghapon. O diba nakatipid. Mas maganda na rin po kasi yung sariling luto natin at hindi yung pabili-bili. Para sa akin mas magastos nga po yung laging bumibili. Umaga bibili ka, tanghali bibili, hapon bibili, o diba? Yan, lumabas na nga po pala si Yayam. Nahuli na tayo ng ating little boy kasi si nanay lumabas. So dumiretso siya dito sa kusina at alam niyang nandito tayo guys at nagpabuhat na nga po. Pero alam niyo, isa lang ang pakain niyan dyan guys. Kaya gusto na naman niyang paglaruan yung mga nakalagay dito at nakasabit-sabit. At ayan, buti na nga lang lumabas kaagad itong si nanay dito sa kusina at kinuha niya si Yayam. At ako naman, pinrepare ko na rin po ito yung talbos ng kangkong. O di ba nakatipid na naman tayo guys. Ito po ikakukuha lang ni nanay dyan sa labas ng aming bakuran. Kasi yung mga tanim namin or yung mga tumubong kangkong dito sa loob ng aming bakuran, di ba po ay tanggal ko na, dinamo ko na lahat nakaraan. Pero alam nyo, after 1 week guys, tingnan nyo, sobrang bilis magsihabaan ng mga kangkong na yun, lalo pa ngayon tag-ulan. At yan, hinugasan ko na nga rin po pala. Tingnan nyo guys, o di ba? Napakaganda yung mga kangkong niya, yung mga dahon niya, magaganda siya. At talagang siguradong malinis kasi dito lang naman nagsitubuan niya sa labas ng aming bakuran at makikita mo na malinis naman. So, ayan, ready na ito guys at ilalagay na lang natin, papalagay na lang natin kay nanay mamaya habang nagkukulo-kulo na ang ating nilutong ulam. At yan, hinugasan ko na nga rin po pala yung mga plato na ating ginamit. Chinay ko na nga rin po pala ito yung aming niluluto at abay, ayan, tingnan nyo nga, hindi nyo nga po makita ng gusto, medyo madilim. Pero alam nyo guys, napakasarap nito kasi nga po yung gabi, ginadgad ko pa yan siya para pinong-pino at talagang lasang-lasa mo yung gabi guys. Tiyak talaga mapaparami ang kain ng aming bulinggit nito. At after nga po, nagwalis-walis na ako dito dahil hindi pa rin dito nakakapaglinis si nanay para kahit papaano, mabawasan na rin yung gagawin ni nanay. Alam naman natin na pagkagising si Yayam, hindi niyan maiiwan. At after nga po dun sa kusina guys, bumaba na po ako dito dahil nga ilang araw na rin po na umiinit, siguro mga 2 days na ang panay init-init guys. Ayan, natuyo na nga po yung mga halaman kaya diniligan ko na rin. Binitbit ko na nga ito yung balde dito sa baba kasi alam nyo yung hose namin dito, medyo maikli siya. Hindi lahat na didiligan pag gayon ang ginagamit kong hose dahil nga maikli. So ayan, tingnan nyo nga, ginamitan ko na ng balde at doon na naman tayo sa kabila. Pagkatapos natin dito, ayan, tingnan nyo, diba? Gumaganda siya pagka laging nadidiligan. Talagang ang ganda sa mata ng mga halaman pagka makikita mo talaga na malulusog. At ayan, so iwan ko muna dyan yung balde at doon muna tayo sa kabila dahil yung hose doon ay medyo mahaba. So samahan nyo muna ako dahil maaga pa nga ito guys, siguro mga 6:30 pa lang. May time pa tayo para magdilig-dilig dito at maglinis sa baba dahil pagka si nanay at si Yayam lang dito sa bahay, ibibihira lang yan silang makababa dito. Unless na meron silang kasama na mga nakatambay dito, talagang bababari niya. Itong si Yayam ay hindi na rin papayag na lagi na lang doon sa taas. Alam nyo ba guys, itong si Yayam, once na makalabas ng gate, ang diretso niya doon sa tindahan at alam na ng tindera kung anong gagawin doon. Kahit na wala silang dalang pera, talagang makakautang sila doon. Pinauutang naman din po sila pero hindi naman din po sila nakakautang doon ng pagkalaki-laki. Yung sakto lang naman na para sa pagkain ni Yayam. At ayun, tapos guys, pagka halimbawa na may bibilhin si nanay doon sa tindahan, isa kanya na lang po yan babayaran yung kanilang mga inutang ni Yayam. At ayan guys, tignan nyo, dito na tayo sa kabila sa may kubo. Hindi ko pa rin po pala napapalitan to yung mga paso natin dyan sa ating mga halaman. Tignan nyo nga po, ang papangit ng tignan dahil wala pa po tayong time mamili ng mga paso guys. Kailangan talaga nating bumili ng medyo marami-rami at yung mga lupa na ilalagay natin sa ating paso para sa ating mga halaman. At yan, tignan nyo nga guys, ang dami naming papaya dyan na nagsiksikan. Hindi ko na nga po tinanggal para kako, ititignan ko kung mabubuhay nga sila.
At ito naman guys, meron po akong tanim dito na talong. Mga nakaraang taon po yan, pero tingnan nyo, bago pa lang siya namumunga ng pagkarami-rami. At buti nga po nakasurvive, kakadilig-dilig natin at kakaulan siguro, kaya ganyan nabuhay siya. Maganda talaga yung masipag ka magtanim, pero ako tamang yan lang guys, yung sakto lang na aming panggamit sa araw-araw. Yan lang muna yung aking mga tinanim dito kasi alam nyo, pagka nagtatanim ako dito ng mga okra, talong, ganyan guys, yung mga insekto or lamok, marami, so kailangan po talaga sa farm. Samahan niyo po muna ako, lilinisin po muna natin ito, pupunas-punasan lang natin yung aking mga produkto dito sa loob kasi alam nyo, nasa kanto lang po kasi ito yung bahay namin, so maya't maya, paruot pa rito ang mga sasakyan at ang alikabok ay labas-pasok din dito, so kailangan pinupunasan po talaga ito araw-araw, pero guys, may time din na hindi ko talaga napupunasan or siguro sa isang linggo, 3 beses lang namin mapunasan to kasi sa sobrang busy rin ni nanay, hindi naman din po siya, hindi ko po inobligan si nanay na maglilinis dito, ako lang po talaga naglilinis kasi alam ko naman na si nanay para lang dun sa bata at si nanay nga guys, natutuwa ako, syempre may kusa yan siya, kaya pasalamat na lang ako dahil siya nga yung nakuha kong kasama dito sa bahay kasi nung una niya pa nga lang dito, hindi ko yan inuutusan guys, nag-o-observe siya, so ganun po yung gusto ko kasi unlike, mas maganda po talaga yung ganito, yung may mga may edad, unlike doon sa mga medyo bata-bata pang inaatupag niyan guys, cellphone, more on ha, hindi ko naman sinasabing lahat, so ayan si nanay, so tara samahan niyo po muna ako, gugulatin natin si nanay. Ay, potok. Muntik lang siyang gagulat guys, pero hindi pala siya tinatabla ng ganun. Alaga. Mali. Hello! Ito ang alaga namin, napakagwapo. Napakabait. Nagata. Good morning. Bawa vitamins. Ha? May vitamins? O, yan na naman. Akit na naman siya. Yan na. Yan na. Anong gusto yan? Ang gusto niya? Yung laging may mga pinipitas-pitas dyan. Naku, ano yan? Sa akin yan. Hindi yan. Uy, aray ko, pagpasensyahan nyo na at ako'y nangangati na nga dyan. Parang gusto ko na maligo, pero kakain pa ako guys. Ayan, bago pa nga lang po pala kami magluluto ng aming almusal. Alam nyo na yung paboritong almusal dyan. Nagpatulong na nga po pala ako kay nanay. Sabi ko, ilagyan niya na ng sukal to para ako nang maghahalo at mabilis. So, talagang sanay na sa paghahalo nito guys. Araw-araw every other day naman din siguro. Pero kahapon nga nagluto din kami dito. Alam nyo guys, talagang napakasarap po talaga nito. Kaya minsan kahit nga sa office, nagdadala po ako nito para hindi na rin ako bibili. Para sa akin, medyo magastos nga lang po yung pagluluto araw-araw ng merienda, ng ulam, pero mas magastos po yung bibili tayo sa labas. Kaya malaking tipid na rin pagka ganito na sa hapon. Ako kasi guys, every hapon yan. Pag halimbawa, may plano ako, magluluto ako kinabukasan. So pag hapon pa lang, pauwi ako ng bahay, mamimili na ako ng mga kailangang ingredients para sa aming lulutuin ni nanay. At maagang-maaga pa nga lang, gumigising na ako para magluto. At pag sumapit na ng 6 o'clock yan guys, magre-ready na ako para sa aking pagpasok. Kaya hindi rin po ako nalilate. Habang ako'y papasok po kanina, ito po yung aking nadatnan sa kalsada. Abay, may isang malaking puno na bumagsak dito sa gitna ng kalsada. Kaya medyo natrap kami dyan guys. Kaya kung makikita niyo, di ba, ang daming tao. Oh. So, pero saglit lang yan. Inantay ko lang natanggalin. Gusto ko pa nga sanang rumampa dyan guys para makadaan. Umurong na nga lang po ako kasi baka matamaan ako guys at tatanggalin daw po nila yung malaking puno at hindi nga po nagtagal, nakadaan naman din po. Pero yung iba guys umikot, bumalik sila at naghanap ng ibang daan. Dito na nga po pala ako sa aming office, tamang nagre-relax lang po muna saglit. So paano ba yan? Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye-bye po.